Ang problema mo, itong leader na ito doesn't look at it that Oo, way, yan. no? Itong leader Ang na sa to, kanya, hindi mo maintindihan kung saan papalo, meron ba siyang pinapaboran na oligarch o meron ba siyang meron. tinitingnan na negosyo na maaapektuhan? Meron. Hindi taong Malamang. bayan ang kanyang tinitingnan eh. Kasi kung taong bayan, madali ka agad na respondahan yan Oo, at tama. nakagawa ng plano. Hindi tayo nagkulang ng experience, hindi tayo Kasi, pagkatungtong mo bilang presidente, kung ang plano mo ay ang taong bayan, malamang at sa malamang, malayo pa lang, nasa plano na lahat yan. Ganun yun. nagkulang ng crisis manual operations, no? Yun nga lang, ang implementation nitong administrasyon na ito ay napakabagal at very reactive. Hindi naghihintay ng worst. Hindi Low nagde-declare ng worst intelligence case pa. Oh. scenario para madali kang makagalaw. Oo, ang sabi pa nga ng iba Kasi bobo yung presidente natin ngayon. Dahil kinain na ng sistema, kumbaga di ba, mga nakapaligid sa kanya, puro mga sindikato na, di ba? Tapos yung utak niya, kinain na ng pulburon niya. Ayan mga kababayan at mga kapatspress, ngayon po, sa pagpapatuloy ng oil crisis sa ating bansa, na talaga namang ano pa ang maaasahan ng bawat Pilipino na sa gobyernong ito sa darating na araw at buwan na kung sakali na talagang tatagal pa ang giyera. Baka pag minals-malas tayo baka taon pa umabot ang gyerang ito. Hindi na iniisip ng Amerika, tandaan natin, at ng Israel ang kapakakanan ng ibang bansa na mahihirap kagaya ng Pilipinas dahil mayamang bansa na sila, di ba? Yung ano natin, secretary, di ba? Yung secretary natin sa Department of the Energy ay palpak dahil walang nagawang plano para solusyonan ang problemang ito dahil nang gisahin sila sa Senado ay puro soplak ang inabot. Di ba? Kaya yan po, no? Sa mga darating na araw, sigurado ako, pagkatapos ng mahal na araw na ito, kumbaga'y sineselebrate natin ang karanasang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman, after ng mahal na araw na ito, after ng danasin ng Hesukristo, tayo naman ang magdudusa dahil nakaambang na talaga yung talagang tataas pa ang langis sa Lunes yan. Siyempre, kade-kadena na yan. Darating na rin yung pagtaas ng bilihin uli. Tataas na naman, hindi yung pababa, pataas lahat yan. Yun yung senaryo na pahirap na dadanasin natin. 'Di ba? Kaya ito, no, sa balita naman kasi inaasahang magpapatuloy ang malalaking pagtaas ng presyo at gasolina dahil sa alitan sa gitnang silangan sa susunod na linggo, siyempre. Batay sa Means of Plastic Singapore, MOPS, trading sa nakalipas na 4 na araw. Marso 30 hanggang Abril 2, di ba? Ito, no, sa susunod na sinabi ng isang pinagkukunan ng industriya ng langis na maaaring tumaas ang presyo ng retail diesel na maaaring itulak ng pagtataya na ito ang presyo ng regular na diesel. Yan po, no, hanggang sa 165 at ang premium diesel lampas sa 170 bawat litro. Kawawa po, unang-una, ang mga driver ng jeepney. Wala na sila, pati operator. Pati yung mga commuter. Wala, sa bilihin naman. Diyan sila madadali. Tayo mga tao bayan. Tayo mga nagko-commute, di ba? Kaya ang presyo ng gasolina sa kabilang banda ay inaasahang tataas pa ng 3 hanggang 5 piso bawat litro.
na posibleng magdala ng presyo, super premium, premium at regular na uri nito sa na mga presyo nito, di ba? Patuloy na nagiging masikip ang supply ng diesel habang nananatiling mataas ang demand. Yun nga, di ba? Nananatiling nakapila. Etong na mahal na araw, ang haba na naman ng pila sa gasolinahan. Talagang inuubos na. Kumbaga, nanloko na nga yung gobyerno eh. Dahil hindi nila inatupag ang ano nila eh, trabaho nila eh. Na kontrolin yung yung oil price. Di ba nga tinira ni Marcoleta? Sinoplak yung mga taga DOE na bakit yung inventory pa noon ay iyon ang itinataas nila. Presyo pa ng mababa yun eh. Tapos ngayon, nung binenta nila at nagpa-panic buying na yung mga driver, eto, kahit na lumang inventory na, tinaasan pa rin nila. Ayan ang masakit, di ba? Kaya ang muling takot sa matagal na pagkantala ng supply ay nagkulak sa mga presyo sa pinakamataas na antas sa lahat ng panahon. Anumang seryoso, pag-uusap sa Iran ay maaaring magpababa ng tensyon at magbigay ng kaunting ginhawa sa mga presyo. Gayunpaman, hanggang sa muling mabuksan ang Strait of Hormuz, mananatiling masikip ang supply at suportado ng mga presyo dagdag ng pinagmulan. Di ba? Kaya nga eto panoorin po natin ang video ito. Kaya bago pong lahat ay welcome po muna uli sa aking channel at muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya eto panoorin po natin ang buong video. Yan. Oh, Wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi ang kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging ganun ang approach at hands on deck? Wala silang sense of urgency. Naging post naman, Prof ni Congressman Leandro Leviste, sa nakikita niyang magandang solusyon para maibsan. Kasi meron siyang nabanggit dito sa recent post niya, pagbibigay diin, na yung 20% pala ng buwis ng taong bayan abay napupunta lang daw sa interes ng utang natin, no? Which is 950 billion na pesos. Ang sabi pa niya rito, quote and quote, sa kanyang post, pinalaki taon-taon ang pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth, foreign investment, tumaas ang unemployment, presyo ng bilihin, lampas 60 pesos na yung $1. At ngayon, nagdeklara na nga. Sabi pa niya dito, ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Tama yan, Admar, no? Talagang yung paggastos ang problema at yan yung mandatory debt na hindi mo pwedeng galawin. So, since hindi mo magamit 20% ng budget dahil yun ay pambayad, ang ginagawa, utang na utang. So, tama yung sinabi ni Congressman Leviste. At hindi mo makita, kunyari, we're entering the second quarter, hindi mo makita kung paano may budget. okay lang kung kung nagagastos, di ba? Talagang saan ba napupunta? Di sa maleta, di ba? Okay lang kung nagagastos, wag lang sa maleta. Kaso ang nangyari, wala talaga. Nakukurap lang talaga. Pero hindi mo maintindihan kung paano ginagastos. Yun na nga Meron pa siyang sinabi rito, ma'am. Ano po ang masasabi niyo rito na sabi niya, dapat daw tutukan ng gobyerno ang pagputol sa mga gastusing hindi kinakailangan. Una, nabanggit niya, yung 23 billion pesos na intended para sa pag-host sa ASEAN Summit. Pwede ba nating i-give up yun? Parang kagaya ng panahon. Kaya nga, ito ano na nangyari? Yung mga ayuda yun, doon na napunta sa ayuda. Ang laki nun. Yung pag-ayuda nila sa sa mga driver, yung mga pinagbibigay nila sa driver. Ang laki ho na nun. Corruption na ho yun.
At yung problema nila, hindi naman lahat nabibigyan eh. Malamang at sa malamang, nabulsa na yung mga iba dyan. Kaya nakalusot na naman po, mga kababayan. Nakalusot na naman po ang corruption sa 2026. ng pandemic na via virtual na lang muna, 28 billion pesos daw sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. Alam mo, Admar, Laki. ginawa yan ng Marami. dating Presidente Duterte, nag 20% siya across the board para may savings para sa pandemic na magagamit, no? Kung hindi mo ginagamit yung budget mo at parati kang may surplus, yun ang ginawa nila para immediately magkaroon ng budget. Hindi sila nagpasa ng supplemental budget. So within the budget, within the existing budget, nung nagkaroon tayo ng pandemic, lumabas yung Bayanihan 1, Bayanihan 2, no? So makikita mo at yun, talagang worst case scenario ang ginawa. Di ba, lockdown ka agad? Worst case scenario. Kasi parati niyang sinasabi, kung hindi tayo umabot doon sa worst case scenario at naging conservative tayo, libre tayo, makakahinga tayo. Itong administrasyon na ito, hindi ko makita yung ganon. Walang call na lipunin lahat yung mga savings, yung mga surplus. Kunyari, tapos na ang first quarter. Nagamit nyo ba? Pag hindi nyo nagamit, hindi na namin yan i-release. Gagamitin namin yung pondo para dito sa crisis. Walang ganong effort. So makikita mo, talagang leaderless, kahit ka nagpasa ng EO, na ang tawag nga uplift, ang lokohan nga, maa-uplift ba ang Pilipino? Napakahirap itong ginagawa nila na wala talagang financial plan to respond to the crisis. Walang financial plan, wala pang contingency plan. Kasi ang una nilang EO is an energy emergency. It's not even a crisis. So, ang definition nila ng energy emergency is supply and demand. Maghanap ka ng supply, makakayanan ang demand. Meanwhile, of late lang, kahapon lang yata nagkaroon ng price control. So makikita mo bakit tiyanggi kumbaga ang action piraso-piraso, hindi, sabi nga nila whole of nation bakit hindi nagiging gano'n ang approach at hands on din. Kaya nga, number 1 yan, palpak talaga. Walang plano. Kaya, tiyanggi-tiyanggi, kumbaga mga putol-putol ang respond nila. Kumbaga yung mga emergency nila hindi na matatawag na emergency. Puro delaying tactic na lang ang ginagawa kasi nila. Nasanay na sila sa mga delaying tactic ng mga ginagawa nila eh. Kasi corruption, di ba? Nawala na sa isip nila yan. Wala sa plano nila yan. Kasi ang nasa plano nila kung paano mapapa-impeach o mapapaalis si Inday Sara. Yan na yung plano nila dyan. Yan talagang pinakamalaking plano nila. Wala na sa kanilang plano kung ano ang mangyayari sa taong bayan. Kung ano ang solusyon nila sa pagkontra sa paghihirap ng oil crisis na ito. Wala po. Wala silang sense of urgency. Hindi ko nakikita yan. Ang daming taong naglalakad sa Commonwealth, araw-araw. Nakikita nyo, kumakapal ng kumakapal. Wala man lang linalagay na contingency na sakayan. Yung sinasabi nila, pinagmamalaki ang labas. Nakita mo na ba ang labas? Ako hindi ko makakita ng labas. So hindi ko makita yung tugon ng gobyerno. Kaya ang mga Pilipino asar na asar. At yung kaasaran Tama. nila, hindi naman pala tayo matutulungan. Kanya-kanya ngayon ang galawan. Kanya-kanyang bumabalik uli yung community pantry. May mga ilan na nagbibigay ng pagkain sa mga jeepney drivers. On their own, they are trying to help. And that is the Filipino spirit. Nobody can change that. Ang nakakalungkot lamang, mas marami sanang matutugunan kung ang gobyerno mag-i-intervene. Kaso wala yata sa kanilang prioridad yung ganyan at ang gusto lamang nila pag naayos na ang gasolina, okay na tayong lahat. Kasi dinefine nila yung emergency as being energy lang. Opo, Ano sa tingin niyo po ma'am, kung Malamang at sa malamang, biglang lobo ng presyo ng bilihin dito sa ating bansa after ng mahal na araw. After ng Easter Sunday, kinabukasan. Diyan biglang lolobo ang mga presyo. At sa malamang, madadagdagan ng nagugutom na Pilipino sa ating bansa. usapan yung crisis, parang hindi pa nga ata nila tinatanggap na crisis emergency lang. Pero ikukumpara natin sa panahon ng pandemya at saka sa panahon ngayon,
saan po yung parang mas organisado? Kasi marami na nababanggit, like kagaya sa sinabi ni Senador Robin Padilla na nabanggit niya na noon pa man nakita na ito, na-predict na ito ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga, yung kanyang independent foreign policy, pinaigting talaga niya para medyo makapihit. Alam nyo kasi ganito yon. Noong pandemic, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang problema natin hindi po ang gutom, hindi po ang pagkain ang problema natin. Ang problema natin yung sakit. Yung problema natin yung kumakalat na sakit noon, 'di ba? Kaya wala problema sa pagkain. Kahit nasa bahay ka, nakakulong ka, binibigyan ka ng pagkain. Ngayon, ang problema talaga na major natin is pagkain na. Pagkain ang magiging problema natin sigurado. Tayo sa ibang mga bansa kung sakaling kukulangin tayo ng certain product na kinukuha natin mula sa ganitong bansa. Nakapanayam din namin yung si Dr. Liacho na nakumpara niya yung response during COVID-19 pandemic sa response din na ngayon. At ang sabi nga, bakit hindi na lang gayahin na meron namang natutunan na yung gobyerno, mas worse pa nga, yun nga, mas worse ba yung kinaharap natin na last pandemic kumpara dito sa kasalukuyan po, ma'am? Sumasang-ayon ako kay Dr. Yatcho, no? Ang dami nating natutunan dyan sa pandemic. Meron tayong crisis manual ng panahon ni Presidente Aquino. Nasolusyonan naman. Problema mo, itong leader na ito doesn't look at it that Oo, way. yan. No? Kung leader Ang na sa to. kanya, hindi mo maintindihan kung saan papalo, meron ba siyang pinapaboran na oligarch o meron ba Meron. siyang tinitingnan na negosyo na Meron. maaapektuhan. Hindi Malamang. taong bayan ang kanyang tinitingnan eh. Kasi kung taong bayan, madali ka agad na respondahan Oo, niya at tama. nakagawa ng plano. Hindi tayo nagkulang ng experience, hindi tayo Kasi pagkatungtong mo bilang presidente, kung ang plano mo ay ang taong bayan, malamang at sa malamang, malayo pa lang, nasa plano na lahat yan. Ganun yun. nagkulang ng crisis manual operations, no? Yun nga lang, ang implementation nitong administrasyon na ito ay napakabagal at very reactive. Hindi naghihintay ng worst. Hindi Low nagde-declare ng worst intelligence case pa. scenario para madali kang makagalaw. Oo, ang sabi pa nga ng iba Kasi bobo yung presidente natin ngayon. Dahil kinain na ng sistema, kumbaga, di ba, mga nakapaligid sa kanya, puro mga sindikato na, di ba? Tapos yung utak niya, kinain na ng pulburon niya. na sa panahon ng dating Pangulong Duterte, sa panahon ngayon, walang napapakulong if ever man na merong mga issue Wala, like malabo. kagaya dyan sa posibleng pagmamanipula sa presyo ng produktong petrolyo. Kasi nung last time na nakapag-uusap kami ni Ma'am Cora Guidote sa ekonomista, last 2022, between 2022 or 2023, ganun din yung level ng Brent crude oil price sa pandaigdigang merkado sa level natin ngayon. Pero hindi natin na-experience yung 130 pesos na diesel po. So, nandun yung posibilidad na baka merong nagsamantala, no? Na-compare nila na mas Malamang. sa panahon ni Pangulong Duterte, doon lang sa messaging lang alone, matatakot na yung mananamantala. Ngayon wala eh. Papakamot Wala na ng talaga. ulo. Oo, alam mo yung natatandaan ko si Secretary Garin Kasi sa pinakamababang level ng gobyerno hanggang sa pinakataas, mga garapal. na may 55 oil stations na all of a sudden nagpalit, galing yan sa old supply. So paano nakapagpalit? Yun nga yung biglang Oo, shoot isa up, pa yun eh. no? Dapat yun nagamit ng Estado yung police powers niya para na-prevent. Kasi may market failure na eh. Sa traditional economics, kung may market failure ka, government Isa lang masasabi ko dyan. Yung Department of DOE o yung Secretary ng DOE, tamad. Hindi niya ginawa ang trabaho niya nung oras na nagtataas na ng presyo yung mga oil company. Halimbawa, 50 pa lang ang presyo na sa original. Nung magtaas na ng 5 piso o nung 10 piso, dapat kumilos na sila nun. Kumilos na sila. O kaya, paparating na yung gera,
plano na ang nabalitaan pa lang nila na may giyera, unang-una iniisip nila at sa utak nila, maaapektuhan na ang supply ng oil, ng mga gasolina o ng mga diesel. Yun dapat ang talagang dapat na iniisip ng Department of Energy. Lalong-lalo na to si Secretary Garit. Bobo eh. Number one talaga bobo kasi hindi niya inisip nung una yan. Kaya nga sinabi ni Malutikia, di ba? Siya ang nagpupulis. Sila ang pulis sa mga nagnenegosyo ng oil, sa mga kumpanya ng oil na magtataas. Talagang monitor na nila. Hindi. Hindi nila minonitor hanggat sa makalusot na yung inventaryo na paubos na dati. Di ba? Hindi pa ubos yung inventaryo, yung dating inventaryo. Sinamantala na. Di ba? Hindi pa ubos, dapat inano na nila. Minonitor na nila yan. Kaso, naibenta na. Yung mga inventory dati na old price ng oil, di ba? Naibenta na. O paano na nila mahuhuli? Naibenta na sa malaking presyo eh. Dinaisan tayo ng mga oil companies. Ganyan po. Should intervene. Wala, pinabayaan nila hanggang sa yung inaangkat na lumiit dahil nga may problema, tapos talagang hinahabol yung presyo. So kung makikita mo yung recovery cost, wala silang recovery cost kasi walang nawala dahil ang aga nila nagtaas ng presyo. So yun ang nakakaduda, anong ginawa dun sa 55? Kasi documented yan, in-announce ni Garin na meron silang 55 na show cause order kung bakit ano nangyari at biglang Hindi. tumaas ang presyo nyo. Pero wala naman nangyari, wala Wala tayong nangyari. narinig. Tama. Tapos sinabi na sa kanila ang problema ng oil industry natin, isa lang ang refinery, which is Petron. Dati may refinery ang Caltex at ang Shell. Nag-ano ka lang ng show cause order? Nagpakawala ka lang ng show cause order? Hindi mo na inatupag, kumbaga hindi mo na in-implement, pinabayaan mo lang papunta sa kanila, pero hindi mo na minonitor. Di ba? Malaking kabalaspugan talaga, garapalan. Palibasa kasi, ang iniisip mo, maleta na naman. Alis na kasi lugi sila. So itong mga ito kailangan mapag-aralan kaagad at dapat meron ng remedial measures. Kaya siguro naaasar rin ng mga senador kasi nandun sila, nagtatanong sila anong kailangan yung policy, anong Wala kailangan masagot. yung safety net, anong kailangan yung tugon galing sa legislative, sa Senado, no? Kasi yung House busy-busy sa impeachment. Di ang nangyari, wala silang makuha kaya nagagalit yung mga senador kasi wala talagang effort na kahit nga yung convening of the National Security Council hindi tinutuloy. So, anong nangyayari sa gobyerno natin? Yun ang malaking problema. Tapos pinapalabas nila na hindi na nga daw natutulog, sobra-sobra na, hindi nagpapahinga. But that is the burden of leadership. Wala kang magagawa. Kung leader ka, ibig mong sabihin, tayo pa magpapasalamat na hindi siya natutulog, na siya'y puyat na puyat. Hindi yun dapat manggaling sa atin. Ginusto mo maging Pangulo. Diba? Ginusto mong makipaghiwalay sa iyong Vice Presidente. Kasi ang Pangulo natin ngayon, mahilig magbuhat ng bangko. Mahilig siyang magbuhat ng sarili niyang bangko. O eto, puyat na puyat ako. Kailangan ba natin yun? Yan nga, sinasabi ni Miss Malutukia. Hindi naman nahalal ka dyan para matulog ka at mag-relax ka. Diba? Kaya nga si Pangulong Duterte, umaga na natutulog kasi sa gabi, gising siya dahil iniisip niya pa rin at tinatrabaho niya ang tamang trabaho bilang presidente. Ganyan po. Ito si Marcos Jr., panayang salita eh. Pero hindi niya naman ginagawa. Di ba? Panayang pagbubuhat niya ng sarili niyang bangko. Oh, di ba? Kunyari nagsisikap siya. Pero ikaw ba naman, lagi ka na lang tulog dyan sa Malacanang? Tapos magsalita ka, kala mo, nag-e-effort ka. Langya. Ginusto mong siraan siya. Ginusto mo yon. Bakit ngayon sasabihin sa taong bayan na hindi nga siya nakakapagpahinga, nakakaawa na dahil ang health niya naapektuhan? I'm sorry. That is what leadership is. And unfortunately, sa Pilipinas, leaders are seen as white horses. Taga-rescue, no? Na hindi naman dapat. Pero kung ganitong nangyayari sa atin, sino ang gagalaw?
Nasa kanya ang poder, nasa kanya ang kapangyarihan. Siya ang leader. Pero wala tayong nakikita na mapapasabi natin na, ay salamat, siya ang leader, ayos ang aking pamilya, ayos ang aking kinabukasan. Wala. Lahat tayo on our own effort, nagtitipid tayo, naghahanap kung paano pahabain ang gasolina na linagay natin sa sasakyan para hindi abutan ng mataas na presyo. Lahat yan ginagawa natin, ang pagtitipid, no? Maging kung may opisina kang maliit, mag-work from home ka muna, ang daming ginagawang sakripisyo ng Pilipino. Pero hindi ko yan nakikita sa Pangulong ito. Huli na lamang po ma'am, balikan ko lang yung sa ICI po. Meron pong nabanggit nung nakipagpulong po itong si Congressman Leandro Leviste para makahingi ata ng final report. Nagpasalamat siya kay ICI sa pagtanggap sa kanya. At sabi pa niya rito, nagpasalamat ako kay ICI Chairman Andy Reyes at sa iba pang membro ng ICI na nagbahagi ng kanilang mga sentimiento. Sa huling araw ng ICI, nakiusap ang ICI na huwag ikot sa media ang ilan sa mga sinabi nila sa akin at hindi na rin sila umaharap sa media tulad ng dati. Sabi niya rito, hindi na ilabas ng ICI ang final report dahil sa pangambang maari silang balikan kung Yan ba independence? Di ba? Yung ICI walang bayag. Yan ang talagang sa totoo lang. Kasi, created yan ng Pangulo. Eh di sunod-sunuran sila sa madaling salita. Di rin, wala rin kwenta. tukoy kung sino ang may pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Hindi sila binigyan ng contempt powers or immunity. Hindi sila binigyan ng budget habang isinasagawa ang investigasyon at hindi rin ipinasa ng Kongreso ang batas na magtatatag sana ng isang Independent People's Commission upang may pagpatuloy ang kanilang trabaho kaya mawawala na ng trabaho ang mga empleyado ng ICI. Ano po Eh, ma'am, dapat masasabi niyo po buwagin rito? naman eh. Sabi Diba? niyo po rito, Prof. Dapat binubuwag ang na. masasabi ko lang dyan, isang budol, isang promiso, it's falsehood. Oo, Isang budol. promiso na we will learn what happened, but as it turned Oh, out, nililin lang ang wala mga tao. silang accountability, wala silang transparency sa process nila. Yung wala silang contempt powers, marami naman paparaan para mo maikutan Mga sinungaling nga eh, 'di ba? Kaya nga yan, sabi niya, maraming kapaaraanan, 'di ba? Sinungaling ang ICI. yan eh. Pero ang mahalaga, as far as I'm concerned, mabasa ko yung report. Makita ko, I will appreciate the report. As a taxpayer, kailangan natin yan. Ngayon, kung ikaw Dapat ay malaman adjunct natin. lamang sa propaganda, yun ang lumalabas. Kaya, ang sinasabi ng lahat, yung ICI ay budol. Ngayon, Oo. naiiwan na lang sa Blue Ribbon kung magkakaroon pa ng pagpapatuloy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas sino ba ang mastermind. Hindi pa pwedeng walang mastermind dahil pondo ng bayan ang ginamit. Hindi pa pwedeng walang mastermind dahil lahat sila ay elected ng tao. So, yung panbubudol at panloloko na walang mastermind, tigilan nyo yun. Opo. At bumalik tayo dun sa usapin na yon kasi hindi pa tapos. Di ba? Wala pang big fish, ma'am. Dilis pa lang ata. Yung nahuli. Wala pang big fish. Yun yung hinahanap eh. Sino ba yung big Wala fish na. doon? Yung big fish yata. Yun. Oo, tama. Yung dilis, kinakain natin yon dahil sa hirap ng buhay, dilis lang tayo. Sila, iba naman. Steak. Wala na, yung big fish, pa-relax-relax na lang. Dahil nasusunod yung script nila eh. Yung big fish na yan, nagbibigay ng script para sa mga tao dyan sa Senado at dyan sa Kongreso. Nasusunod yung script eh. Diba? Kaya ito po no, muli po nating natunghayan at napanood ang video sa balitaktakan ni Miss Malote Kia, no? Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.